Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa, I don't know if WPS pa rin ito, pero syempre, kung sino yung mga nanggugol sa WPS, kasali na ata ito doon. So ang video ito ay mula kay Kentot. So meron itong pamagat na China umatake sa aeroplano ng Australia with actual video. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. So, tingnan natin. So, again, ang video ito ay mula kay Kentot. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel Filipinoysi. So, mga Kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito. China umatake sa aeroplano ng Australia with actual video. So ano kaya ito, men? Again, Kentots, Filipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Siguradong malaking gulo ito mga kabayan. Fighter jet ng China inatake ang isang Australian P-8 Poseidon surveillance aircraft sa bahagi ng South China Sea. Australian government galit na galit sa ginawa ng People's Liberation Army. Grabe, pati pala Australia din, men. Sobrang galit sa Chinang yan. Chinangyans. Dahil nga rito, ang Australia sasamahan na ang Pilipinas sa mga pagpapatrolya ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Samantala, aircraft carrier at 2 destroyer ng Chinese Navy nang himasok naman sa teritoryong nasasakupan ng Japan. Ito sa kabila ng mas tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito dahil din sa issue ng pang-aagaw ng China sa kanilang teritoryo. Ang Beijing pumapalag na sa Estados Unidos at binigyan pa nga ng parusa ang mga American companies na nagbebenta ng military weapons sa bansang Taiwan. Diba? Galit na galit. Galit na galit sa pinagagawa ng Amerika na kesyo ganyan, tinulungan nila yung Taiwan. Bumili naman, bininta naman yun. Isamantalang sila, tulong na tulong din naman sila sa Russia. Nagpapadala pa sila ng sundalo dun sa Russia. Wow, ang galing. Kapag kayo, pwede kayong tumulong sa kahit sinong gusto nyong tulungan na mga kaalyado nyo or ewan namin kung friends ba talaga kayo. Baka sa huli yung Russia na yan is iiwan din kayo sa area, Kasi parehas kayo mag-isip Tapos ngayon kapag ginagawa ng Amerika sa Taiwan, bigla kayong aaray na kesyo ganyan. Ikaw Amerika ha? Pakialamero ka. Pakialamero din naman tong bansang to Nako. Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. So ayun, subscribe nyo rin yan, men. Kentots, So, original video link in the description box below. South China Sea. Mas lalo pang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at sa mga bansang inaagawan nito ng teritoryo. Ayon sa report ng The Guardians, isang video footage ang inilabas ng China kung saan makikita ang direktang pag-atake at ang delikadong pag-intercept ng isang Chinese military aircraft sa isang Australian surveillance aircraft sa bahagi ng South China Sea. Sa footage na ito, na unang na-upload sa video hosting site na Bilibili, kung saan makikita pa ang watermark ng Chinese State Television Military Affairs Channel, mapapanood ang pag-intercept ng isang PLA J-16 fighter jet ng China sa isang Australian P-8 Poseidon surveillance aircraft. Base sa report, ang insidente ito ay naganap sa South China Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Australian Defence Force na unverified ang inilabas na video ng China at very confidential din ang mga airborne missions ng kanilang mga aircraft. Kaya naman hindi ito basta-bastang pwedeng isa publiko dahil na rin sa mga operational. Well, wala tayong magagawa dyan. China yan gusto nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin Sila yung astanggad diba? Astanggad yung mga taong yan Security reasons. Gayunpaman, iginiit ng ADF na lahat ng kanilang isinasagawang hakbang sa international water at airspace ay alinsunod sa international law. Sa Chinese language video footage na ito, sinabi mismo ng piloto ng nasabing Chinese aircraft na ang Australian aircraft ay isang mortal na kaaway. Anak ng lahat naman siguro kaaway nyo Konti lang naman talaga yung bansa na kumakampi sa inyo. Kasi syempre, hindi din naman kayo mapagkakatiwalaan. Noong maganap nga ang insidente ito, sinabi ng defense spokesperson ng Australia na ang RAAF P-8 Poseidon surveillance aircraft na na-intercept ng Chinese fighter jet ay nagsasagawa ng routine maritime surveillance sa bahagi ng South China Sea noong Mayo ng taong ngayon. Dagdag pa ng Australia, nagresulta sa dangerous maneuver ang ginawang ito ng China na nagbigay ng banta sa kanilang eroplano at sa mga sakay nito.
Agad namang umalma ang Shadow Minister of Foreign Affairs Pero syempre, walang paki yung China dyan. Ang explanation nila dyan is, ginagawa lang namin yung kung ano yung dapat gawin namin. Kung ano yung some kind nakakapag-ano sa sovereignty namin. Gagawin namin yun. Pero kapag sila yung ginanon, grabe, hindi na makatao kayo ginagawa niyo sa amin. Biglang gaganon, ano. Hahanap tayo, Bisaya. Hahanap agad ng parang, ano na, wait lang na mental block ako, nagbibisaya kasi bigla, mamaya tuloy natin. ng Australia na si Simon Birmingham. Sinabi nito noong Miyerkules na pinapalabas daw ng China sa video na ito ang hindi katanggap-tanggap na pagpapapuri sa isang hindi katanggap-tanggap na military action. Dagdag pa ng spokesperson, hindi lamang Australia ang ginagawa ng China na mga delikadong aksyon. Nandyan din ang ibang mga regional partners nito kagaya ng mga nakalipas nga na engkwentro ng China sa Pilipinas. Sa video ito ay pinupuri at hinihikayat pa raw ng China ang mga responsabling aksyon ng kanilang tropa imbis na bigyan ng importansya ang relasyon nito sa mga naagrabyadong mga bansa. Nako. Dahil naman sa mga ganitong uri ng gray zone tactics ng ginagawa ng China, papalakasin na ngayon ng Australia ang kanilang presensya sa South China Sea. Grayson tactics naman din talaga yung ginagawa nila, men. Kaya need talaga nilang mamulat, no? Partikular na sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga joint maritime defense activities nito kasama ang Pilipinas. Ayon sa pahayag ni Australian Ambassador to the Philippines HKU, nais ng kanilang bansa na mas palakasin pa ang mga maritime cooperative activities o MCA sa Maynila. Noong April at August ng taong ito, nakasama ng Pilipinas ang Australia, US, Canada at Japan sa isinagawang joint sales kung saan tampok ang naval forces ng ating bansa sa bahaging sakop ng ating exclusive economic zone. Actually, sobrang sarap sa feeling ng ganyan, di ba, na ang liit lang na bansa natin. Pero since nakikita din naman ng ibang bansa na parang tayo yung nasa katwiran talaga, ina-assist nila tayo or tinutulungan nila tayo, nakikipagkaibigan sila sa atin, nakikipag-military exercise sila sa atin. So it means, willing din talaga silang tumulong sa atin kasi syempre, mas maganda naman talaga dito sa mundong to, dun ka sa tama parati. Kasi yung China yan, magigipit yan soon if ever magsimula sila ng gulo. Tapos biglang lalaki yung gulo na yan. Magigipit yung mga yan eh. 'Di ba? Gigipitin talaga yan napakaraming bansa. I think, hindi ko nga alam kung alam na ba nila alam nila yung mga consequences sa mga actions nila. Or not. Or siguro, sobrang confident lang talaga nila sa, some kind lakas di umano nila. Diba? Doon lang sila nakahawak sa lakas daw nila eh. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagsagawa naman ng kauna-unahang joint patrol ang Australia at ang Pilipinas sa pinagtatalunang teritoryo ng West Philippine Sea. Gayit ng Australian Ambassador, ang issue ng West Philippine Sea ay isang regional issue kung saan damay din ang kanilang bansa. Ang South China Sea ay isang critical na daanan para sa pandaigdigang kalakalan na naghahatid ng halos 1/3 ng maritime trade sa buong mundo at nagkakahalaga nga ito ng $3 trillion. Hindi raw ito dapat angkinin ng China sapagkat ito ay isang international waters at may karapatan ng lahat sa freedom of navigation. Isang bagay na gustong ipagkait ng China sa international community. Diba? Yan naman talaga eh. I think gusto lang ng China na pagkapirahan lahat ng dumadaan dyan sa South China Sea di umano eh. Pasok sa katubigan ng Japan Kuno pala. ang isang Chinese Navy aircraft carrier kasama ang dalawang Chinese destroyer nito lamang Miyerkules. Ayon sa Japanese Defense Ministry, dumaan ang mga Chinese naval vessels na ito sa pagitan ng mga isla ng Yonaguni at Iriomote sa Japan at tila ba naghahamon daw ang China sa hakbang na ito dahil mataas na nga rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito. Diyos ko, day. Nagpakita ng pagkabahala at pagkadismaya ang Japan sa insidenteng ito at sinabing hindi katanggap-tanggap ang ipinakita ng China na maaaring magpalala sa sitwasyon sa rehiyon. Sa ngayon, Diba? Pati Japan din. ay imo-monitor daw ng Japan ang bawat galaw ng China at sisiguruhing magsasagawa ng mga nararapat na mga aksyon upang ipakita sa bansang ito na hindi lahat ay kaya daw nitong daanin sa pananakot. Kung Yun. inyong matatandaan, Diba? Yun naman talaga eh. I think mas magandang marinig talaga to ng mga Filipino pro-China, na hindi naman kasi sa lahat ng panahon is magpapadala tayo sa mga takot, banta, or whatsoever, man. Especially kapag sobrang big na ng, reason or pinag-aagawan. Teritoryo yan, min. Hindi naman yan yung tipong yung laruan ng anak mo, kinuha nung laruan ng anak ng pulis na pwede mong, sige, palampasin na lang natin. Diba? Wag na tayo maghanap ng gulo, bilhin na lang tayo ng mga laruan. Worth, lang naman yan, 500 below or whatsoever. Pero itong mga ganito teritoryo to eh.
'Di ba? Grabe, alangan namang ipamigay natin 'yan. Noong mga nakalipas na linggo lamang ay isang Chinese aircraft naman ang namataan sa Japanese airspace. Sa mga ipinapakitang military activities ng China sa bahagi ng Japan at Taiwan, nagbibigay ito ng malaking pangamba para sa Tokyo. Kaya naman sa ngayon ay mas pinaghahandaan ng kanilang bansa ang mga posibleng banta na maaaring manggagaling sa Beijing. Yun. Kamakailan lamang ay pinalagaan ng China ang Amerika. Sa ulat nga ng ABC News, inanunsyo ng Beijing ang pagpapataw nito ng sanctions sa siyam na American Defense Company na nagbebenta ng mga military weapons sa Taiwan na ayon sa bansang China ay bahagi daw ng kanilang teritoryo at nagbantang muli itong kukunin kahit pa gumamit pa sila ng puwersa. Ayon sa Chinese state media, sinabi ng Chinese Foreign Ministry na nakamonitor sila sa galaw ng Taiwan at ng mga kumpanyang ito. Hinihintay na nga ngayon ng Taiwan. 'Di ba? Yung Taiwan din, ginigipit nila. Biruin nyo yan, nagawa nga nila sa Taiwan yan na medyo related daw sa kanila kasi parang ano yan yun nga, part. Pero sige, kahit sabihin na natin na kung totoo talaga na parang ano ng China na part nila, yung Taiwan, bakit hindi na lang nila pinalampas, di ba? Wala din. Sobrang laki din kasi ng ego ng bansang yan ng mga deliveries ng F-16 fighter jets, Abram tanks at ng mga missiles mula sa Estados Unidos. Ang pagpapataw ng sanctions ng China ay matapos nga ang mga pag-pressure nito sa Taiwan at ang pag-uutos nito sa US na tigilan na ang pagsuporta sa Taipei sa deklarasyon nito ng kalayaan. Naka-freeze na sa ngayon ang mga property ng siyam na defense firm ng US sa China at ipinagbawal ang mga transaksyon ng mga ito. Ang mga apektadong kumpanya ay ang Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises, Cubic Corp, S3 Aerospace, Tcom Limited Partnership, Texor, Planet Management Group, Act 1 Federal at ang Enzo Vera. Para sa Uy, my goodness, wait lang, lumipat. Tapos na. Lumipat bigla, no? So, yan lang naman. Hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay Kiantot. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So, like, comment, share, subscribe. So, kitang-kita nyo naman yun, men. Malinaw pa sa klaro yun, ano. Ano lang talaga to, men. Medyo hindi na-anticipate talaga ng China na palaki yung problema nila. Yung sobrang pagkagahama nila ng kapangyarihan. Sana makita talaga nila yan, men, kasi wala sila lang din naman yung kawawa dyan. Ang nakakatawa lang dito na part is yung about sa parang ban or close sila ng mga business. Pinalagpalagan na talaga ngayon ng China yung Amerikano. Well, siguro sa mga ganyang bagay, bahala silang mag-ubusan ng pera, mag-apektuhan sila ng mga negosyo or mga source of money nila or whatsoever kasi parehas naman malalaking bansa yan. Ang tanong lang talaga, hanggang saan? 'Di ba? Hanggang saan yung kayang saluhin ng China dyan? Kasi sobrang laking bansa din ng Amerikano. Sobrang yaman din na bansa ng Amerika tapos ngayon papalagpalagan ng China sa pamamagitan ng ganyan. Yung mga usapang trade war nga, sobrang umaaray nga yung China 'Di ba? Sobrang umaaray nga sila Dinadaan nila sa parang, hey, walang mananalo dito sa trade war na to. Wala namang palang mananalo Pero syempre, apektado kayo. 'Di ba? Lulugiin kayo ng bansa. Yung Pilipinas nga lang kung tawag dyan, kung tatanungin mo lang yung mga kababayan natin dito, anong sigaw? Boycott China products. Hindi dahil sigyan sa parang ayaw na nating makasave ng mga mga gamit, mga bilihin, kundi dahil para gusto lang nating ipakita sa kanila ba na ito yung galit namin sa inyo, ayaw namin yung mga pinaggagawa nyo. 'Di ba? Pagtindig ba? Pero syempre, hindi magagawa ng gobyerno natin yan. Ewan ko, kasi syempre, hindi daw din yan ganyan kadali. Pero syempre, tayo mga ordinaryong tao, kung yung gusto lang talaga natin yung masunod, 'di ba? Binana natin yung mga produkto ng China na yan. Yung mga produkto naman natin, hindi naman, konti lang naman yung tinatanggap nila sa kanila. Sa atin, sobrang dami natin tinatanggap. Kumbaga, inaabuso na nila tayo. Umaangat pa ng umaangat yung nila. Kumikita pa sila sa bansa natin. Diba? Can you imagine that? Pero ngayon,
Amerika talaga. Bahala kayo. Mag-ubusan kayo ng pera dyan sa Amerika. Tingnan natin kung hanggang saan yung ikaka ano ng budhi mong China ka. So, yun, hanggang dito na lang muna. So, again, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Ken Tots Filipinoises. So, like, comment, share, subscribe. Filipinoises.